Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa Mega Love, shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, as always, kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Okay? So ito po guys, gawan lang po natin ng konting reaction. Itong part 27 na vlog po ni Kalingap Rab kay Erica at saka kay Edo. Okay? So, ayaw ko pong lumipas kasi guys, itong episode na ito dahil marami pong mga revelasyon na napakaganda, napakakilig at marami po ang natutuwa dito po sa episode na ito. Kung bakit, yan po ay i-discuss natin. Okay? So, sa nilagay ko nga po dyan sa thumbnail, Idricanians, labis na natutuwa sa bagong score na binigay ni Erica kay Kalingap Edo. Okay? At dito nga po, may nilagay po tayong picture dyan na napaka-sweet po ng dalawa. So, siyempre po, bilang isang certified na Marites at Marisol, kailangan pong obserbahan po natin yung mga ganong galawan. Okay? Dahil paano na tayo matawag na reactor kung hindi natin yan obserbahan o hindi natin yan babantayan. Okay? So, kasama po yan sa inoobserbahan namin. Okay? Pasensya na po, trabaho lang po kung bakit po naging chismoso na po tayo. Okay? So, siyempre, reactor lang po tayo guys. Obserbahan po natin yung mga ganong eksena ika nga. Okay? So, isa po yan sa natutuwa po tayo o ang mga fans po ni Erica at mga fans po ni Edo. Okay? So, dito nga sa vlog ni Kalingap Rab sa part 27, marami po ang natutuwa kasi dito po na marami pong nililinaw si Erica at si Kalingap Rab tungkol nga po sa standing ni Edo o sa panliligaw ni Edo kay Erica. Dahil nga po doon sa nakaraang vlog po ni Kalingap Rab, marami po ang nalungkot. Dahil nga po, nilinaw naman po ni Kalingap Rab, hindi po sila nagkaintindihan. Iba po yung tinanong ni Kalingap Rab at iba naman po ang sinagot ni Erica. Ika nga, hindi sila nagkaintindihan doon sa tanong at sa sagot. Okay? So, kaya akala tuloy ng mga supporters ni Edo ay ganon kaliit ang binigay na chance ni Erica kay Edo. Ganon pa man, gaano man ito kaliit, sa tingin nga ni Edo, tumatawa lang po siya dahil napaka-confident naman po niya kahit na 1% ang ibigay ni Erica sa kanya, siya na daw po ang bahala. Kaya doon naman po tayo natutuwa. Pero tayo guys, na-reaksyonan po natin yon dahil inobserbahan po natin at alam po natin na hindi po ganun kaliit ang porsyento na chance ni Edo ika nga. At dito sa part 27, nalinaw po yan. Okay? So bago po natin gawa ng reaction guys, ito panoorin natin sandali. Pero dun sa in a scale of 1 to 10, di ba? Yan, malinaw. In a scale of 1 to 10, panliligaw ni Edo ay effective ba? Gaano ka-effective yung panliligaw niya? Opo. Effective. Gaano ka-effective in a scale of 1 to 10? Ano po? 8, mga ganun. 8? Ang taas na. Seryoso, 8? Opo, 8. Kasi po, grabe din po yung efforts niya. Ibig sabihin yung dati, 5. Opo. 5 yung dati, no? Hindi tayo nagkaintindihan. Opo. Sabi ko pong 1 out of 10 po, 5. Kasi po, sabi niya po kasi, sa 100 po kayo ako po nag-base po ako sa 1 to 10. Opo. So, di talaga tayo nagkaintindihan. Opo. So, ngayon, ibig sabihin, tumaas siya ngayon? Opo. Bakit tumaas? Ano bang nakita mo kay Edo? Ano po siya, grabe po. Nakikita ko na po sa kanya yung effort niya. Tsaka po yung, grabe po yung ginagawa niya. Yung mga ginagawa niya siguro po ngayon. Hindi naman niya siguro yung ginagawa dati. Opo. How about off-cam? Anong klase sa sayo without the camera? Ano po siya, ng maasikaso po. Uy! Mabait. Opo, mabait. Tsaka ano po siya, Grabe. talkative po siya pag kami Kaya lang, seryoso? madala-dala. Pag kami, madadala din siya sa amin kasi close na rin naman. Pero minsan, tahimik din. So, even without camera pala, tuloy din yung panliligaw niya. Tuloy ba yung panliligaw niya kahit off-cam? Bawa, sa text, ganun. No comment. Bakit no comment?
Sikreto? Opo. Secret lang. Bakit secret? Parang, ano po, parang, ano, low-key lang. Low-key lang. Ayaw mong i-public. Opo. Ayun, so malinaw po guys. From 50%, ito po nagiging 8 na o 80%. So tumaas lalo ang rating no na binigay ni Erica kay Ido. So marami po ang natutuwa diyan na mga supporters ni Ido. Kung sa nakaraang episode ay malungkot po sila, dito ay labis po silang natutuwa. Ika nga, malaki ang tsansa ni Ido. Sabi nga ni Erica, dahil nakikita po niya na nag-effort din po talaga si Ido. At sabi nga niya, maraming ginagawa si Ido na mukhang hindi naman niya ginagawa noon. Ayun, so maganda ang tsansa at napapansin din naman po niya na mabait si Ido. So maraming ginagawa si Ido off-cam at saka on-cam na yun nga no, napapansin ni Erica. Parang hindi siya sure doon sa mga ginagawa ni Ido sa on-cam, no? Kung seryoso ba siya. Pero off-cam, napapansin naman po niya na mabait si Ido. At marami din itong mga ginagawa na pangligaw, ika nga. Yun nga lang, gusto niyang i-private na lang muna. Ayaw po ni Erica na sabihin lahat kung ano yung mga move, ika nga, na ginagawa ni Ido sa off-cam. So, yun, magandang style po yan guys, no? Ayaw po niya na lahat ay malalaman na po sa public, no? Kung ano po yung mga ginagawa nila. So, kunting privacy ika nga. So, magandang attitude din po yun. Dito naman sa tanong ni Kalinga Prab, no? Kung sino yung tinutukoy po ni Erica na meron daw po siyang crush sa K-Boys, no? Ito guys, pakinggan natin sandali. Sino ba talaga yung naging crush mo sa sa K-Boys Hi, group? so, ano po siya, matangkad, tsaka po, mahihain na, tahimik. Matangkad, mahihain, tahimik? Opo. Ayaw mong pangalanan? Clue na lang talaga binigay mo? O, sila nang bahala. Opo, bahala na po. Pambira. Sa clue pa lang, kilala na eh. Bahala na po sila mag-isip kasi. Ayun, so nakakatuwa po guys, no, yung crush po ni Erica sa K-Boys, no, dahil sa description po na binanggit niya, matangkad, mahiyain, at mabait, no. Yung description na yon, sabi nga po ng mga comments, ay ang tinutukoy po dyan ay klarong-klaro po, sabi nga po nila, na si Ido. Ganun pa man, ayaw po niyang pangalanan. At makikita naman po natin guys, kung hindi po si Ido yung kanyang sinasabi po dyan, siguro hindi niya bigyan ng malaking porsyento. Sa binigay po ni Erica guys na from 5 to 8 or bali 80% sa kanyang ginagawang efforts o sa kanyang panliligaw sa kanya, ay siguro hindi naman niya siguro bibigyan ng ganong kalaki, no, kung hindi niya type din si Ido. Obvious na obvious po guys na ang tinutukoy po ni Erica na yung kanyang crush ay si Ido. Okay? Bagamat may mga ibang nagko-comment po na ang tinutukoy daw po ni Erica o ang crush daw po ni Erica ay si Ruel. Yun, opinion po ng iba yun. Pero sa tingin nga po ng marami din po na ang tinutukoy o ang sinasabi po ni Erica ay si Ido. Dahil nga po sa ganda nga po ng kanyang pag-describe, no, kung ano si Ido, anong klase si Ido na nanliligaw po sa kanya. At sa laki po ng porsyento na kanyang binigay kay Ido. Sa laki ng porsyento ng chance. Ika nga, actually pagka sinabihan po tayo guys, no, ng nililigawan natin na 80% ay good as oo na po yon. Okay? So, may reason to celebrate, ika nga, no, kung ganon kalaki na porsyento. So, okay na po yon. Sabi nga nila, it is a done deal. Okay? So, dito naman guys, no, pakinggan natin si Ido sa kanyang mga binanggit tungkol nga sa kanyang ginagawa tungkol kay Erica o tungkol sa kanyang panliligaw. Okay? So, ito po yun. Pero yung mga... Pero yung effort ko na ando naman. Ayun talaga, totoo. Ibig sabihin, totoo talaga. Yun pa lang, hindi mo makita. Ayun. Basta-basta gumagalaw na walang dahil. Grabe. So yun, malinaw. Ano man yung mga insan yung unang ano mo kay Eric? Ano unang mo siyang makita? Ano yung naramdaman mo? Sa vlog? Sa vlog or sa personal? Ano ba? Medyo nagka-crush ka na ba or hindi pa? Nung una siguro parang wala. Wala pa? Wala. Ayun. Tapos, Siguro, yung mga bandang huli? Nung tumatagal, parang siguro yung pagsasama na lang. Parang, ewan ko. Nag-develop, ganun? Ewan ko, parang ganun. Ay, grabe, oh.
Ayun, so dito guys, malinaw, kasi nga si Erica nagdududa sa mga ginagawa ni Ido. Kasi mahilig si Ido magbiro, no? On cam at kahit off cam, no? Kaya yung ginagawa ni Ido na move, no, sa on cam, nagdududa si Erica kung ito ba'y seryoso o hindi. Kasi lagi gang nagbibiro. Pero sabi nga ni Ido, yung mga efforts na ginagawa niya talagang totoo. Sabi nga niya, hindi siya gumagawa ng isang bagay na walang kabuluhan, okay? O kung walang, kung hindi totoo, okay? So, kung ano man yung ginagawa niya, kahit na medyo pabiro ang mga sinasabi niya, kasi lagi nga siya nagbibiro, yan po ay totoo. Yun, so malinaw guys, ang ginagawa ni Ido ay seryoso. Ika nga, seryoso ang kanyang panligaw. Okay? At ang isang nakakatuwa dito guys, no, nung una daw, hindi naman niya talaga type o crush si Erica. Pero habang tumatagal, nadi-develop. So alam po natin guys na ang pag-ibig na nadi-develop ay mas lasting, no? Mas tumatagal kesa yung mga love at first sight. Kasi pagka yung mga love at first sight, parang biglaan lang po yun, no? Maaring na in love ka dahil sa nakita mo yung beauty niya. Pero later on, may mga nakita kang ugali at doon medyo nag-iba na yung paningin mo. Pero yung develop ka nga, ibig sabihin, unti-unti may nakita ka sa kanya na gusto mo at ayaw mo na siyang pakawalan. Okay? Ayun, so yan po ang reaction natin guys dito nga po sa relationship ng dalawa, sa panliligaw ni Ido kay Erica, at natutuwa tayo dahil sa laki na po ng chance. Sabi ko nga po, it's good as oo. Kung ano po yung sinabi ni Erica na porsyento sa ginagawa ni Ido na efforts, okay? At si Ido naman, sinabi niya na seryoso siya sa kanyang ginagawa dahil hindi siya gagawa ng isang bagay na walang kabuluhan, ika nga. So, totoo ang kanyang mga move na panliligaw kay Erica. Ayun. So, ang galing po guys. So, yun lang po ang ating konting reaction dito nga po sa episode na ito. Part 27 sa vlog ni Kalinga Prab kay Erica. Sa mga hindi pa nakapanood guys, panoorin po natin. Ay napakaganda po at nakakilig, no? Kahit na may edad na tayo, mapabata, mapatanda, natutuwa po tayo at marami po talaga ang kinikilig. Okay? So, doon naman sa mga nagtatanong kung bakit kailangan gawin ni Kalinga Prab ito, okay, no? Sinabi na po ito ni Kalinga Prab noon para ma-break po yung puro na lang pag-charity na wala pong pang good vibes, no? Kasi po yung mga nasa abroad po talaga, mga OFW especially, ay mga, siyempre no, pagod po yan sa trabaho, naghahanap po sila ng libangan. At marami po ang nag-appreciate, natutuwa sa ginagawa po ni Kalinga Prab na ganitong episode. At alam po natin guys, hindi lang naman po nasa abroad ang mga natutuwa po, no, sa ganitong mga episode ni Kalinga Prab. Okay? Marami po ang natutuwa at kinikilig. Okay. So hanggang dito na lang po guys ang ating konting reaction sa mga bago lang po sa ating munting channel. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at paki-like po guys, no, ang video na to para ma-recommend po tayo ni YouTube. Okay? At huwag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ate na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.